Kung susuko man ako, sisiguraduhin ko muna kung wala na talagang natitira. Kahit katiting na pag-asa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Maaga akong nagising at sa pagmulat ko ng mga mata ko, hindi ko inasahan ang mga nakita ko. Kasi naman, andito ako sa kama ni Benji at Aba. Magkayakap pa kami. Napakaganda tuloy ng umaga ko at masayang masaya ako. Kasi halos 1 taon ko na din na inasam na muling mayakap si Benji. At eto, nangyari na. Sinamantala ko na talaga ang pagkakataon at hiniling ko na sana matulog pa siya ng mas mahimbing kasi siguradong kapag nagising siya, nako, galit na naman siya sa akin. At abo, nakita ko pang sumilip si Arturo sa pintuan. Ang lokong yun talaga. Abang, ngiting-ngiti pa. At tila ba, pinagbigyan kahit sandali ang kahilingan ko. Hindi talaga kaagad nagising si Benji. Kaya ito, humalik ako sa pisngi at noon niya ng paulit-ulit. Isang nakaw na sandali na sana hindi na maging nakaw sa mga susunod pang sandali. Kaya lang, nang magising na si Benji, eto, galit na naman. Ay nako, alam ko nang mangyayari to. Anak, tara na kumain. Alam kong gutom ka na. Papa, wala akong gana. Mamaya na ako kakain. Okay, sige. Uwi ka ni Papa. Nandito lang kasi ako ngayon sa silid ko. Nakahiga. Nakapikit ang mga mata. Kasi nakakatamad talaga ngayong araw. At sa paglipas ng ilang saglit, Benji, dinalahan kita ng pagkain. Kain ka na. Val, ano ka ba? Sinabi ko na nga kay Papa na wala akong gana. Bakit ba ang kulit mo? Benji, kumain ka na. Baka mamaya magkasakit ka niyan. Kasi lagi ka na lang walang gana. Val, pwede ba? Hindi ko kailangan yung pag-aalala mo. Ayoko nakikita ka sa harapan ko. Okay. Sige, pero iiwan ko na yung pagkain dito sa kwarto mo. Sige, lalabas na ako. At di na ako magpapakita sa'yo. Kaya ito, umalis na si Val. At sa paglipas ng mga oras, kumakalam na yung sigmura ako. Ang sarap kasi ng pagkain na niluto ni Papa. Adobong baboy na may itlog. Nakakainis. Ang sarap. Kaya ito, di ko na talaga napigilan na kumain. Napakabilis kong matokso. Ang sarap kasi. At sa paglipas pa ng mga oras, parang tila ba, napakatahimik sa bahay. Nagtataka tuloy ako kasi parang wala akong kasama sa bahay. Kaya ito, sumilip ako sa labas. At taba, parang walang tao.
At ito, nag-ikot-ikot ako sa loob ng bahay. Wala yata talagang ibang tao. Ako lang ata. Ano ba naman yan? Bakit nila ako iniwan dito? Kaya ito, bumalik na lang ako sa silid ko. Kaya lang bago pa ako makabalik, nakita ko si Bal na pumasok sa may likod na pintuan. Benji, hinahanap mo ba sila? Umalis kanina yung papa mo kasama si Arturo. Isinasama nga ako eh. Kaya lang, wala kang kasama dito kaya nagpaiwan na lang ako. Matapos kong marinig yun, di na ako sumagot. Dumiretso na ako sa silid ko at eto, nahiga na lang talaga ulit ako. Naiinis talaga ako kapag nakikita ko si Bal. Sumasama tuloy yung pakiramdam ko. Ay naku talaga. Bahala siya sa buhay niya. Akala ata niya mapapatawad ko siya. Nako, hindi mangyayari yun. Matutulog na lang siguro ako para mas mabilis na lumipas ang mga oras. Kaya naman, sa pagpikit ko ng mga mata ko, sana makakatulog na ako. Kaya lang tila ba isang bangungot ang pagtulog ko sa mga oras na to. Mula sa panaginip ko, tila ba bumalik ako sa kahapon, kung saan muli kong nasaksihan ang dahilan ng sugat sa nakaraan ko. Ang gabing gumuho lahat ng mga pangarap ko. Ang gabing umukit ng malaking sugat sa puso ko. Sa panaginip na sumugat ng husto sa nakaraan, kasalukuyan ay tila ba di malinaw ang kahahantungan. Sa tadhanang nagbalik mula sa nakalipas, nagtatagong damdamin. Sana huwag kumupas. Benji, gising. Uy, gising. Binabangungot ka. Gising, Benji. Nang magising ako, agad kong nakita si Bal. Babangon sana ako kaya lang. Bakit ganito? Bakit to? Parang walang lakas yung katawan ko. Benji, ang init mo. Nilalagnat ka. Teka lang, huwag kang babangon. Kukuha lang ako ng malamig na tubig. Agad na umalis si Bal. At pagbalik niya, may dala na siyang tabo na may yelo at maliit na towel. Na ito, sinimulan niyang punasan ng mukha ko, pati leeg ko, hanggang sa mga braso ko. At dahil sobrang nanlalambot ako, hinayaan ko lang si Bal. Kasi sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. At habang pinupunasan niya ako ng malamig na towel, kahit paano gumagaan ng pakiramdam ko. Hindi siya nagsasalita habang pinupunasan niya ako. At nang matapos siyang punasan ako ng malamig na tubig, tumingin lang siya sa akin at ngumiti. Salamat. Wika ko. Okay lang yun. Ang taas kasi ng lagnat mo, Benji. Buti na lang at sinilip kita dito sa silid mo. Tapos, umuungol ka pa habang natutulog. At saka, bukas pa pala uuwi ang papa mo at si Arturo. Sige, may iwan na muna kita, Benji. Magluluto lang muna ako. May gusto ka bang kainin? Okay lang ako, Bal. Huwag mo na akong alagaan. Benji, may lagnat ka.
Di kita pwedeng pabayaan. Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa kakainin mo. At eto, iniwan ako ni Bal sa silid ko habang nakahiga lang at iniisip ang mga bagay na nangyayari sa paligid ko. Bakit ba pilit kaming pinagtatagpo ng pagkakataon? Dapat na ba ako magbigay ng pangalawang pagkakataon?